Sino bang mag-aakala na itong tao na to Karoon nila with blessing personality. Walang naniniwala sa kanya. Failure na naman. puro failure, puro rejection, puro pagkatalo na hindi na nagtagumpay sa buhay, akalain mo ngayon ay isa ng milyonaryo. Pero bago siya nakarating dito, isang damukal at napakaraming pagsubok ang pinagdaanan niya sa buhay. Ano yung pinakamalaking notable na development na kasama ka? Nakasama po ako, first project ko po doon is hotel. The only 7-star hotel in the world. Magkano kinikita ng isang engineer doon? Mga nasa ano na po, 100, 50, 30. Ganon ang sahod ninyo doon. Opo. Eh dito maraming mga freshly grad na mga engineer. Swerte na kung kumita ng 50 mil kada buwan. Ilan ang development mo currently na ginagawa ngayon dito sa Pilipinas? As of now po, nakatapos kami ng 90 residential, restaurant, renovation. And then may ongoing pa po kami na tinatapos na 26 houses pa po. Ikaw na contractor ngayon na 116 projects, nireject ka ng Opo. Earl Chong is the founder of the Quality Builders. completing 113 plus projects in 5 years across residential, commercial, and subdivision developments. Rejected from jobs for her height and skin tone. She answered bias with discipline, earning her engineering degree as a working student and spending 13 years in the UAE mastering her craft. Today, she leads a diversified portfolio spanning construction, manufacturing, real estate, and food ventures. Proving that underestimated beginnings can build enduring structures. Kaya naman ngayon, pag-uusapan natin kung paano kaya yaman sa kabiguan. Let us all please welcome the founder, the owner, TQB, Boss Earl Josenia. Boss, kamusta? Mabuti po. Ang mga binibuild mo ngayon are mga houses. Ano pang mga development ang ginagawa mo? Mga commercial, residential, fencing, sa restaurant, swimming pools, mga resort, interior design. Lahat Opo. nasa iyo na. Lahat na po. Dinedevelop na po namin, ginagawa na po namin. So kumbaga, kung meron tayong, halimbawa, kababayan natin ngayon, OFW, mga negosyante na gustong magpa-develop ng kahit na ano, ikaw yun. Ano yung pinakamalaking ginawa mo or ikaw ang yung isa sa mga nagko-develop? Meron po kaming isang project sa Lipa, which is a subdivision po. Meron kaming 17 units na hinahawakan sa kanila. Tapos, meron kaming isa dito sa Quezon City. Challenging para sa amin kasi sobrang layo nung kanyang poste to poste. Residential po siya. Naging civil engineer ka rin sa abroad, di ba? Ano yung pinakamalaking notable na development na kasama ka? First project ko po doon is Atlantis Hotel. Atlantis Hotel sa Dubai. Yes po, Palm Jumeirah po. Ikaw ang isa sa gumawa doon. Sa materials testing po kami doon. Yun po yung first time ko na mag-abroad. And then, doon po kaagad ako na-assign. Ilang kayong Pinoy doon? Napakarami po namin Pilipino doon. Akalain mo ang Pinoy mga talented, ano? Bakit doon kayo sa abroad ginagalingan nyo? Bakit hindi dito? Hindi, magaling naman po tayo. Kaya nga po nabalik na ako dito. Kaysa ibang lahi pang makinabang sa talent mo, Earl, nag-for good ka na dito sa Pinas. Opo, during pandemic time po wala naman po sa plano pa. Pero siyempre, binigay sa atin ng Diyos yung matagal na natin dinadasal na kailan ba ako magpo-for good. Eh, ang ganda na ng buhay mo doon. Bakit ka bumalik pa rito? Kalahating milyon kita mo doon. Opo, itong tinatawag na calling mo na sir yun Ilan ang development mo currently na ginagawa ngayon dito sa Pilipinas? As of now po, nakatapos kami ng 90 residential po. And then may ongoing pa po kami na tinatapos na 26 houses pa po. 116 development ang ginagawa mo ngayon. Opo. Bakit in demand ka? Hindi lang po kasi kami gumagawa ng mga bahay. Ginagawa din po namin at binubuo din natin yung pangarap ng ating mga kapwa Pilipino na gustong magkaroon ng sariling bahay nila. Meron ka ngayon, sabay-sabay, 116 projects na natapos na at tinatapos pa. Pero kwento mo naman sa amin yung pagkabata mo. Paano ka pinalaki? Saan lugar? Ano yung mga experiences mo sa buhay? Ako naman yung isang bata na dreamer. With the age of 7, simula na magkaisip kasi ako, boss. Parang na ako nangarap na talaga ako. Wawalo naman kami magkakapatid. Wawalo. Wawalo. Tamad ang magulang niyong gumawa ng anak, ha? Hindi sir, masipag sila mag-araro. Nagsasaka kami. Araro sa araw, araro sa gabi yung tatay ko. Yun sir, yung as in, nabubuhay lang kami sir pagka magsasaka lang talaga. Ano sinasaka ng mga magulang mo? Tatanim po ng palay. Sobrang hirap talaga ng buhay. Ako lang po yung katulong ng tatay ko sa pagsasaka kasi yung dalawang kapatid ko, after po nila
makagraduate ng, yung isa elementary, nagpunta na ng Manila. Tapos yung isa ko namang kapatid, after makagraduate din ng high school, nagtrabaho na rin sa Manila para makatulong din sa amin. So ako na lang yung naiwan, tsaka yung mga kapatid ko na maliliit na katulong ng tatay ko dun sa pagsasaka. Nagsimula pong mabuo yung mga pangarap ko kasi wala akong time mag-aral kasi yung mga oras ko, pag after ng school, kailangan kong tulungin yung tatay ko, kukuha ka ng pakain sa baka, mga ganun, mag-iigib. Obligado ka talagang tumulong paggagamas, pagtatanggal ng damo sa sinasaka nyo. Sabi ko, bakit ganun? Ba't napakahirap? Even ako lang mag-isa, boss, dun sa gitna ng parang pag may dumadang aeroplano, kakaway ako. Sabi ko, balang araw, makakasakay din ako dito. Habang lumalaki ko, nagkakano ako, gusto ko naman may option, gusto ko naman may choice, at gusto kong putulin. Pag-aaral ka, matatapos kang high school, punta ka Manila, uwi ka, mag-aasawa, parang ganun lang So growing up, ngayon mapunta na tayo sa teenage years mo. Paano ka nakapagpatuloy ng pag-aaral in spite of the fact na wala kayo masyadong pera? Kapag po Sabado at Linggo, tumutulong din po ako dun sa tsahin namin sa palengke. Nagtitinda po ng isda, naglilinis ng tilapia. Siyempre, para magkaroon ng pera, para may mabaon sa school. Tumutulong din po ako sa aking magulang. Even ako lang mag-isa, sumasama po ako sa tubuhan. Nagagamas, nag-aabono ng tubo, nangunguha ng mga pananim na tubo. Parang 1,000 pieces na pananim ng tubo, bayaran ka lang 50 pesos. So, ganun po kahirap. Even paglalaro, wala na din nga po akong time maglaro nun. Yung childhood mo talagang trabaho na Opo, kagad. trabaho. Paano ka nakapag-college? Yun nga, mahirap lang ang buhay. Tsaka sang eskwelahan ka nag-aral. Sa Cuenca Institute po yung aming eskwelahan And then, graduate. Then after, makagraduate ko po ng high school, gusto ko po sana na magtrabaho sa mga food chain. Kaso niluluwa talaga tayo ng McDonald's at Jollibee. Hindi po ako tinatanggap kasi kailangan daw Ibig yung... sabihin, ikaw na contractor ngayon na 116 projects, nireject ka ng Jollibee at McDonald's? Opo. Bakit? Ay, maitim po ako. Tapos maliit. Gusto raw nila with pleasing personality. Wala naman po tayo noon. Utak lang pong konti yung meron tayo Diniscriminate ka pa. Sobrang hirap po kaya po noon. Tumigil na po muna ako na kaka-apply sa mga ganun. Pagpunta po ako Manila, naging taga-alaga ng bata, taga-hugas ng mga Naging plato katulong ka? Opo, taga-hugas ng plato sa mga karinderya, sa bakery. Engineer ka ngayon pero dati kang katulong? Katulong po tayo, taga-linis, taga-hugas, taga-alaga ng bata. Hinintay ko lang po mag 18 years old ako. Sabi ko, pag 18 na ako, magtatry ulit ako na humanap, like mga factory. Sabi ko, sana makakuha ko ng trabaho na maayos-ayos para din makatulong din ako sa aking magulang at mga kapatid ko sa probinsya noon. So, nag-apply po ako. Kaso, height pa lang, talagang reject ka na. Napasok ka pa lang doon sa mga gate na company. Hindi ka pwede. Wala ka, susukatin ka na kagad. Maraming qualifications and requirements sa mga may-ari ng kumpanya. Pero kita nyo yung tinanggihan ninyo. She is actually now a multi-millionaire and a contractor and a developer. You've been rejected so many times in your life because of your appearance, because of your height, and maybe because of your gender as well. Bakit ka fighter? Bakit hindi ka nagkukwit? Gawa po ng pangarap ko Yung pangarap ko, yung dream ko, yung goal ko. Alam ko po doon ang punta ko pero hindi ko alam ang daan. Alam mo kasi maraming tao na nakaranas din ng discrimination. Pero na-stuck na sila Tinanggap na lang nila na siguro hanggang ganun ang buhay nila. So paano magkaroon ng mindset na kagaya mo, Boss Earl, na in spite of the fact na pinakamababa na yung ina-applyan mong trabaho at hindi ka pa matanggap, pero ngayon ay ikaw ay naging multimillionaire? Ang dami ko nang pinagdaan ng hirap. Ang dami ko nang nalampasan. Bakit hindi ko kakayanin? Para lagi kong iniisip naglalangoy ako Para makaliban ako sa kabilang pangpang. Nasa gitna na ako, pinulikat ako. Anong gusto ko? Babalik pa ba ako? O dediretso ako? Pipilitin kong dumiretsong makalangoy at makarating sa kabilang pangpang. Yun lagi ang iniisip ko. Nakasimula ka na. Lahat ng sinimulan mo, kailangan mong tapusin. O ngayon, na-reject ka na naman sa mga fast food chain. Ano nang ginawa mo next? Tumuloy lang po ako sa pag-apply. Even lakad po ako. Kasi kaya ka nag-a-apply, gusto mo mag-aral ng college? Ang pinaka-goal ko po noon, kailangan pag natanggap ako sa trabaho, galingan ko at ma-regular ako. Kasi pag na-regular ako, masusustain ko na yung tuition pay. Kaya sabi ko, tuloy lang. Even naglalakad ako, even alam niyo yung bukhang, sabi nga nila, patanga-tanga ka sa mga, siyempre, galing tayong probinsya. Tapos, even ang tataas ng mga building na, dito yung opisina niyan, kasi kailangan dito ka magpasa. Siyempre tayo, sano tayo. Sabi, dito yun, 18th floor. Hindi ko, ako marunong gumamit ng elevator. Nilakad ko po. Lakad ako, hanap ako ng hagdan. Nung makarating ako doon, break time. Naghintay ako, tunga ako hanggang alauna, tapos hindi pala ako pwede. Lakad ulit ako, apply ako, and finally, sa hinaba-haba ng posisyon, ika nga sa simbahan din ng tuloy. Pumila ako ng alas 4 ng
madaling araw para mag-apply, ang haba ng pila. Ito na naman po yung problema, susukatin ka na naman. Mabuti na lang, merong isang guard na kabayan. Sabi sa akin, taga saan ka? Ako'y taga Batangas. Sabi niya, ako'y Batanggenyo din. Lugang ina-applyan mo. At susukatin muna kita. Pero tingin ko pa lang, hindi ka napapasa. Pero pumasok ka, nakapasok po ako doon. Sabi ko, ito na yung chance ko na hindi talaga tayo susukatin. Kaya ako, sa tulong po niya, nakapasok po ako. Anong trabaho to? Factory worker ito Leslie Corporation po. Clover Chips. Wow, So, yun po grabe yun. no? So, success na sa'yo yun. Pero nung mataga po ako doon, hindi pa pula ako doon ilalagay. So meron silang food service division. So sa labas kami, yun, magtitinda po ng burger. Minute burger po yung ano. Yung napagtrabahuan mo. Opo. So, nakapagtrabaho ka na sa Minute Burger, tapos nag-aaral ka na. Bali, stop po ako ng 4 years From 16, tapos yun, 20 na po ako. Yun, nagsimula na po akong na-regular naman po ako. Nagsimula na po ako humanap ng eskwelahan para makuha ko po yung kurso ko. Siyempre, eto na naman. Again, niluluwa talaga tayo ng mga eskwelahan na gusto natin pasukan. Take ako na exam sa BUP. So, laglag tayo. Kaya sabi ko, hindi talaga tayo pwede rito. Pero okay lang yan. Nagpunta po ako ng Mapua. Kasi yun po yung pangarap ng eskwelahan. Kaso, wala na po akong pera. Okay lang po yun. Hanap pa rin po ako ng school. And then, meron po akong isang kaibigan na sabi sa akin, try mo dito sa Iris. Take ka na exam. Pero medyo mahirapan ka rito kasi may entrance, may qualifier, tapos may departmental, etc. Sige ako, try ko. Ayun, awa ng Diyos naman po. Nakapasa naman po tayo sa lahat. So, kaya po napapasok po tayo sa civil engineering. Bali, napasok po ako sa school ng 7 ng umaga hanggang 4 ng hapon. Then, napasok din po ako sa trabaho naman ng 10 ng gabi hanggang 6 ng umaga. Teka lang, asan yung tulog mo dun? Wala po. Sasakyan na lang po minsan nakakatulog. Sobrang ano pa rin po, talagang mano pa rin yung tadhana sa atin kasi habang nag-aaral ako at nagtatrabaho ako, pinagchichismisan naman tayo na nag-a-addict lang sa Manila. Kasi siyempre, ang itim ng ganto ko, hindi ako nakakatulog, ang payat ko. Tapos siyempre, sino ka namang hindi papayat? Sino ba namang hindi mangingiti, mailalim ng mata pagka hindi ka makatulog? May time na hindi ako makakatulog, boss. So, naglalagay ako ng gin sa rep para pagdating sa bahay, iinom ako para tulog ako, para may pahinga ako. Grabe yung buhay mo, no? Makapag-aral lang. Opo, matapos lang. Natiis mo ito sa loob ng 4 na taon Yes po, na 4 na taon. bit-bit mo yung pag-asa na pag nakagraduate ka, pag naging engineer ka, giginhawa buhay mo. Opo. Kaya ang gusto ko lang talaga, ang pinaka-goal ko, maging successful para at least mga kapatid ko, especially magulang ko, mabigyan ko kung anong wala kami. Wala kami, Boss Ardian, ng sariling lupa. Nakikisaka lang kami. Hindi namin sarili yung aming tinitirahan na bahay. Kaya din po ako naging engineer. Lahat po ng mahirap na nangyayari sa buhay ko, ayun po yung aking nagiging sandata para ilaban ko yung pangarap ko. Then, sabi nyo nga, discrimination, oo, maraming namamato sa'yo. Lahat ng bato na pinupukol sa akin, yan ang tinutungtungan ko para magkakagawa tayo ng ating sariling kastilyo. Paano magkaroon ng ganyang katibay na personality? Ang lupit mo talaga. Kailangan mo maging successful para wala nang mga api sa'yo, wala nang aapak sa'yo. Success mo nalang magpapakilala kung sino ka talaga. O, hindi po kasi tayo po pwede na tumigil lang base sa pagja-judge ng iba Di, wag ka nang mag-aral. Pag-security guard ka rin lang naman parang ganun na lang, di ba? Sabi ko naman, sige, pag ako'y nagsikip, pagbababariling ko na lang kayo. Joke lang. Para mga ganun O, eto na ngayon. Board exam day. Anong ginawa mo nun? Paano ka nakapasa sa board exam? Nag-review lang ako ng konti. Pero hindi naman tayo pinalad So, bumagsak ka. Opo. Rejection na naman. Kailan ka ba magtatagumpay? Ang tagal. Alam niyo po, na-realize ko naman, ito bang lisensya ay sukatamba ito ng tagumpay sa buhay? So sabi ko, nag-aral ako mula grade 1, 7 taon, high school, 4 na taon, college, 5 taon. Kulang pa ba yung natutunan ko from elementary to college para hindi ako maging successful dahil lang sa lisensya na wala ako? Hindi ba tama na dapat pagdudahan mo na yung sarili mo? Baka talagang hindi ka para magtagumpay. Kasi tignan mo 7 taon ka nag-elementary. Hindi ibig sabihin, mahina ka talaga. Yun ang conclusion ko. High school, natapos mo, pero ang ending mo, trabaho ka, katulong, baker, bantay sa tindahan. Mga pinakamababang klase ng trabaho. Tapos nakapag-college ka, nag-take ka ng board exam, bumagsak ka na naman. Hindi ba dapat tanggapin mo siguro hindi talaga ako para magtagumpay sa buhay? Tutuusin po yung lisensya, lang, kumbaga, para sa akin hindi naman to dahil hindi mo na kailangan. Pero ako, after noon, tumigil na po ako Hinanap ko na lamang yung tagumpay, kinuha ko na lang. Sabi ko, ito ba kailangan ko para magtagumpay ako? Sobrang dami ko ng pinagdaan ng failure naman. Ito, failure na naman. Okay lang yan. Sige, laban. Titingnan natin kung hanggang saan. Kung ngayon, pakukuhain mo ko, kaya ko nang ipasa yan. Pero hindi naman na natin kailangan. So,
ayun, after board exam po, tuloy ang buhay. Kahit bagsak tayo, pasa. Sige, tira. Fighter nga ako, bahala na. Strike anywhere. First job ko ay nagre-render po ng mga bahay din, mga Japanese house. Pero hindi ko po talaga gusto ang ganun trabaho. Ayoko po yung nasa office lang ako para nakakulong ako. So, nag-resign po ako, lumabas ako, naghanap ako. Nakakuha naman po ako ng trabaho sa Tagaytay. Nung matuto ako ng konti, sabi ko, mangontrata na ako. Kasi isa ito sa pangarap ko. Gusto ko magkaroon ng sariling company. Kaso talagang failure pa rin. Una, kumikita ka konti-konti, masaya ka, okay. Yung mga sumusunod, wala na. Siyempre, batang-bata pa tayo. Naloloko pa tayo. Tatakbuhan ka ng foreman, ibibigay mo yung pera sa foreman, hindi niya ibibigay sa mga tao. Bumabalik sa akin yun. Ako yung hinahabol ng mga tao. Alam niyo po yung may politika ba sa kuhan? Hindi ko alam yun. Basta ako, trabaho. Kailangan mo palang lagyan si PM ng ganito. Ito si site engineer, kailangan palang bigyan mo ng babae. Mga ganon. Hindi ko po alam yun. So straight ako. O tinanggal kami sa kontrata. Kumbaga matuwid sir matuwid kasi tayo. Doon lang lagi tayo sa tama. Dapat yung kagaya mo kinukuha sa DPWH matino ka, maayos ka di ba? Dami-dami engineer pinagkukuha nila dyan, puro mga magnanakaw. Anyway, kailan ka naman naging engineer? Bali, hindi na po ulit ako nag-take ng board Tinawag lang po ako engineer sa abroad Ha? Doon po kasi, pag dala-dala mo lang yung diploma mo, nag-graduate ka ng engineer ka po doon. Kahit wala kang lisensya doon sa kanila, tatanggapin ka doon, itatrato ka nila as engineer doon. Nasabi ko po noon kasi yung mga nakasama ko, yung mga staff ko, taga saan kayo? License ng Ateneo, license ng UST, Mapua, De La Salle, sinong boss nyo? Taga Iris. Kumbaga, tinawag kang engineer sa abroad. Opo. Dahil na-hire ka naman doon as engineer. Opo. Pero honest ka doon sa documents mo. Opo. Tapos pagdating dito, nung nagtayo ka na ng kumpanya, nag-hire ka ng mga magagaling na engineer. Nag-hire po ako ng mga lisensyado, kaya kahit wala akong lisensya, eto mga lisensyadong engineer. Bibigyan ako ng approval kasi May meron mga pa akong engineer mga ka. license engineer. Opo. Pero ito tanong ko sa'yo, ikaw na hindi lisensyado, pero itong mga tao mo na lisensyado, sino mas magaling? Mas magaling po ako. Mas magaling pa po ako sa kanila kasi siyempre, ako pa rin yung boss nyo By experience po, talo ko sila. Ano lang pinanghahawakan natin, pirma. Kaya kong papirmahan niya kahit kaninong license engineer Ang hindi nila alam, para maging successful ka sa buhay, you have to surround yourself with intelligent, smart people, hardworking people, and you will be successful. Ang magaling na entrepreneur, magaling gumawa ng team. That's exactly how you did it. Wala kang masyadong talino, wala kang masyadong kagalingan, pero meron ka isang bagay na wala silang lahat. Lakas ng loob at sipag. And now you have this TQB, the Quality Builders. Anong gusto mong sabihin ngayon sa nanay mo, sa tatay mo? Sa ina at saka sama, lahat ng pinaghihirapan ko, lahat ng ito'y para sa inyo. Hindi ako mapupunta sa ganitong sitwasyon kung hindi dahil sa magandang pagpapalaki nyo sa amin. Sa lahat man tayo sa kayamanan. Pero yung pagmamahal, yung turo, at yung disiplina nyo sa amin, yun yung nagdadala sa amin papunta sa tagumpay. Thank you so much, Boss Earl. So ngayon, ano naman yung inihanda mo na oportunidad doon sa mga viewers natin? Ngayon ay mayroon akong dinidevelop na property sa Cuenca, Batangas. Ito ay mahigit sa 2,000 square meter. Isa-subdivide natin yung property ng 17 units. At gagawa tayo ng single detached na mga bahay. Ang pinakamaliit na sukat dito ay 84 square meter. Pinakamalaki ay 145. Doon sa 84 square meter, meron na tayong 90 square meter na floor area, up and down na bahay. Itong i-develop natin na property ay nabili ko na from the original owner. But however, yung transfer ng title ng property natin ay didiretso na sa pangalan ninyo upon full payment. Sa lahat ng gusto ng property sa Batangas, lalong-lalo na sa Cuenca, Batangas, yung mga kababayan nating OFW, ito na ang pagkakataon yung magkabahay. Dahil dito sa The Quality Builders, hindi lang bahay ang binubuo namin, binubuo din namin yung matagal ninyong pangarap na magkabahay na nakapangalan sa inyo. Para sa lahat namang gusto magpagawa ng bahay, pwede nyo kaming makita sa Quality Builders sa Facebook page namin, kaya dun sa personal account ko, Earl Chong, and dun sa number na makikita nyo dito sa screen. Alright, so maraming salamat, Boss Earl. Grabe, sobrang na-inspire ako sa kwento ng buhay mo. And sa mga viewers natin, please do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and Spotify. Muli, maraming salamat sa inyo mga boss, and God bless sa inyo lahat.